Ganda araw po, ako po si CRP, na Jim D po. So, ipapaliwanag ko sa inyo, kwento ko sa inyo bakit ayaw kong tawagin na biggest gym equipment fabricator sa Pilipinas. Kasi parang may negative connotation sa akin yon. Kasi, kaya naman nasasabi na biggest gym equipment fabricator kasi ang Jim D po, pero dito sa fabrication namin sa sa Cavite, meron din kaming fabrication sa Cebu. So, yun yung nagkikater sa Visayas at saka Mindanao market namin. So, technically, wala kasi nag-claim ng biggest gym equipment fabricator sa Pilipinas. So, kaya kami tinawag na gano'n kasi nga, may mga branches kami at magkakaroon pa kami ng ilang mga branches ng Gym Depot para ma-serve sa inyo na mas malapit. So, ito, i-tour ko muna kayo doon sa fabrication namin dito sa Cavite. So, itong sa Cavite City kasi is 650 square meters yung fabrication namin dito. So, makikita nyo, dito namin nilalagay yung mga tapos na sa fabrication na ready na para kulayan. So, iniipon namin to para every week dinadampot to ng powder coat para kulayan. Tapos dito naman nilalagay yung mga nakabalot na naming mga equipment na ready for delivery na to. Kasi mamaya makikita nyo, although malaki tong area namin, 650 square meters, pero parang kulang na kulang pa rin yung mga space na meron kami dito. So ito, part na ito makikita nyo, yung mga fabrication namin, malalaki yung space namin para sa mga bawat welder namin fabricator. So tapos dito naman nilalagay namin yung mga equipment na tapos sa fabrication pero hindi pa ipa-powder coat kasi ginagrinder at nililinis pa to. So tong area naman na to, makikita nyo dito yung ginagrinder, yung mga equipment namin. So pagtapos na sa loob sa fabrication, dito lilinisin yung gamit. Tapos makikita nyo rito, meron din kami tambakan ng mga raw materials namin dito. So dito nilalagay yung mga bakal plus pinuputol yung mga gamit. So meron pa kami space para dito sa likod para ilagay itong mga gamit na to. Tapos pasok kayo dito. So dito na natin ina-assemble yung mga gamit. Although yung part ng ibang mga sa labas is nandun yung mga nagpa-fabricate sa amin. So dito sa loob, dito naman inilalagay yung mga finished products. Tapos dito natin binivideohan. So makita nyo, kahit na inaabot tayo ng 650 square meters, kulang pa rin to eh. Kulang pa din. So, yun yung parang kaya nila tinatawag na biggest gym equipment fabricator. Pero ako, ito yung reason ko bakit nung una ayaw kong tinatawag na biggest gym equipment fabricator. Ito yun. Papakita ko dito sa video na to, yung before ko. Dati kasi, ang laki ko, umabot ako ng 200 pounds. Tapos ang height ko is 5'8". So, imagine nyo, ganito ako kataba talaga noon. Kagaya na makikita nyo sa pictures. So, isa sa mga naging motivating factor ko doon sa gym business ko is kaya ako nagtayo is kasi gusto ko rin na maging healthy. Kasi kung makikita nyo doon sa pictures, talagang unhealthy lifestyle ako eh. So, tumaba ako at naging very unhealthy kasi nagkaroon ako ng iba't ibang mga sakit ng mga panahon na yon. So, nagpapasalamat ako doon naman sa gym business ko. Dahil sa gym business ko, natuto ako na maging healthier yung lifestyle ko. Pero nung panahon na hindi pa ako healthy, nagpa-fabricate na kami noon. Ngayon, pag tinatawag ng gym equipment fabricator, na biggest gym equipment fabricator, natatakot ako na baka may makapag-isip na kaya biggest gym equipment fabricator, hindi dahil malaki ang fabrication ko, kundi yung fabricator mismo yung malaki. So, parang nakakahiya kasi na ang business mo is gym equipment, gym business, pero ikaw mismo, hindi ka healthy, parang hindi ka perfect na role model para sa mga businesses na meron ka. Biro, paggawa ka ng gym equipment, meron kang gym business, pero parehong hindi mo parang
sinusunod kung ano yung pinipreach mo. So ito naman, makita nyo sa kabilang picture, yung ano ko, yung picture ko na natuto naman ako ng healthy lifestyle. So nagpapasalamat ako na natutunan ko maging disiplinado at nagpapasalamat ako na nandito ang gym business ko, na nandyan ang Gym Republic para matulungan ako ma-reach yung goal ko. So, hindi rin ganun kadali eh, pero kailangan may disiplina ka. Pero nagpapasalamat ako na, kaya mapapansin nyo, yung mga videos ko, pansinin nyo yung mga unang-unang mga videos ko or mga pictures ko sa page na Gym Depot. Makita nyo, medyo maluluwag ang damit ko noon. Talagang hindi siya pang-model ng gantong klaseng business. So makikita nyo yung transition eh. Kumbaga, hindi ko na nga kailangan ipakita siguro itong mga pictures na nakikita nyo na to. Kasi kung matagal na kayo nakasubaybay, makikita nyo na na talagang heavyweight ako noon. As a matter of fact, ang pantalon ko noon, ang pinakamalaki ko is 36. Ngayon, 32 na po yung ginagamit ko. At yung sinturon ko, kung makikita nyo, kung makikita nga sa video eh, ang dami ng mga pinagbutasan, yung mga nauna, tapos habang pumapayat ka, bawas ka ng bawas. Tapos yung damit ko, 2 set. Yung una, meron ako mga damit nung medyo overweight pa ako. Tapos may mga damit ako na medyo fit na, nung medyo payat na ako. So, yun yung reason bakit ayaw kong tawagin noon na biggest gym equipment fabricator. Kasi ayaw kong maging katawa-tawa na may magsabi na kaya biggest gym equipment fabricator is ang taba-taba ako talaga noon. So, nagpapasalamat talaga ako doon sa gym business. So, yung mga pinipreach ko. So, may mga tao na gustong maging secured pag nag-retire sila. May mga tao, kagaya ng mga OFW, gusto nila lumaki yung kita nila at meron silang negosyo na uuwian pag sakasakaling hindi na sila mag-abroad, or yung mga may paupahan na namumroblema sa mga naupa sa kanila na nagdesisyon na gumawa na lang ng sariling gym business doon mismo sa paupahan nila. Yun yung mga reasons nila. Pero ako, isa sa mga reasons ko talaga is gusto ko maging healthy. Kaya ako pumasok sa gym business. So, doon sa mga tao na, parang alam mo yun, yung may budget, may puhunan, tapos gusto magnegosyo, baka mapag-isipan nyo na maipasok yung gym business na negosyo. Hindi lang pwede kayo makatulong sa ibang tao, pero sa sarili nyo, alam nyo, makakatulong din kayo. Kasi nandiyan na yung business, kumbaga, gagamitin mo na lang. Hindi na kailangan na mag-upa pa ako o magbayad pa ako ng monthly sa ibang gym para mag-gym. Ito nandito na eh. So hindi ako mahihiya na mag-workout yan kasi akin to. So malay nyo, kung naghahanap kayo ng reasons para pumasok sa gym business, kung pakiramdam nyo hindi healthy ang lifestyle nyo, why not i-consider nyo rin yung gym business as business. O po si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.